Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre bago tayo magpatuloy, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, pinasasalamatan at binabati din po natin ang ating mga kapatid sa ibang bansa na patuloy po na sumusubaybay dito sa ating programa at talagang sumusuporta po. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. Maraming salamat po at maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Magandang araw sa iyo, Supremo, at maraming salamat. Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan sa araw na ito, mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko pong muling sabihin sa inyo na sana po doon po sa mga datihan na po natin ng mga subscribers, maging sa mga baguhan po, naway i-share nyo po yung ating programa doon sa kabila. At suportahan nyo na rin po at mag-subscribe na din po kayo doon sapagkat doon din po ay meron din po tayong tinatalakay na mga mahahalagang mga bagay doon po sa isang programa natin na ang pamamagatan ho ay, ang title ho ay Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator. So sana ho ay masuportahan nyo po yun nang sa ganun, tayo po ay makausad ng kaunti sa ating pong mga kinakaharap sa pang-araw-araw ho na ating mga suliranin. Muli po maraming salamat. Sa araw pong ito ay gusto ko pong pag-usapan natin itong ginagawang hakbang ni Duterte na kung saan hinihimok niya po ang ating mga kapulisan maging ang ating mga kasundaluhan na mag-aklas sa pamamahala ng ating bagong Pangulo. Hinihimok po ni Duterte ang AFP at ang PNP na mag-aklas laban kay Marcos dahil gusto niya na si Sara ang ipalit kay Marcos sa pagiging Pangulo. Nang sa ganun, maibalik ang confidential fund o intelligent fund na tinanggal ng Kamara dito sa kanyang anak na si Sara na kung saan sinang-ayunan ng ating Pangulo. Kung maalala ho ninyo mga kababayan, kaya ho sinang-ayunan ni Marcos ang kagustuhan ng Kamara na tanggalan ng confidential fund at intelligent fund si Sara ay dahil ho sa hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala ang milyon-milyon na pera na kanyang nakulimbat o kanyang nakuha. Kaya nga ho, nagngingit-ngit ho sa galit itong ama ni Sara dahil nga po maging yung confidential fund, maging yung intelligent fund ay natanggal sa kanyang anak na si Sara. Ngayon, bilang ganti ho sa ginawa ni Marcos at ng Kamara sa anak ni Duterte, kumikilos po ngayon si Duterte na kung saan hinihimok po niya ang ating AFP maging ang ating PNP na mag-aklas sa pamamahala sa administrasyong Marcos. Malakas po ang loob ni Duterte na hikayatin ang ating mga kapulisan maging ang ating mga kasundaluhan. Dahil ayon pa sa kanya, kung hindi dahil sa kanya, hindi magtataasan ang sweldo ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan at ng iba pang mga departamento o ahensya na meron tayo sa bansang ito. Ayon ho sa ating nakalap na impormasyon, patuloy po ang paghimok ni Duterte sa mga ahensya na mayroon tayo dito sa ating bansa na mayroong kasamang pangako. Hindi ho natin alam anong klaseng pangako. Marahil ho, baka ho madagdagan na naman ng binipisyo na kung saan pag pumayag ho itong mga ito na magkudita, baka ho marami na naman po silang pagkakapirahan na kung saan ipinangako ho ni Duterte na kapag nakaupo si Sara, malamang for the boys na naman yan. Kumbaga, sinusuhulan ho ni Duterte ang ating mga opisyal ng ating bansa para po sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. Baliktad ho nangyayari. Dapat nga po,
ang mag-request ng kudita ay si Marcos dahil nga po napatunayan na mandarambong itong kanyang anak. Eto na ho, nangyayari na po ang sinasabi ng ating minamahal at ginagalang na kapersilapid bago ho siya pinapatay ng mga Duterte, na kung saan tutuklawin at tutuklawin ng mga Duterte itong si Bongbong Marcos sapagkat magkaiba sila ng landas na tatahakin. Magkaiba sila ng layunin. Magkaiba sila ng kagustuhan at magkaiba sila ng plano para sa bansang ito. Ang nakakatakot ho dito mga minamahal kong mga kababayan, kung pumalag at hindi na makapagpigil itong ating Pangulo na si Bongbong Marcos. E tulad doon na sinabi ko, hindi naman po ribulto si Marcos para tanggapin lang lahat ng mga ginagawa nito ni Duterte. Ang kinakatakot ho natin ay naabangan ng lahat. E baka ho isang araw, bigla na lang ho, ibaba ng Kamara ang solusyon o resolusyon para ho papasukin ang ICC dito sa ating bansa. Pag nangyari ho yan, sigurado na ho, sureball na ho, ito na po yung magiging katapusan nitong mag-aama na ito, na kung saan malalagay ho sila sa pag-iimbestiga ng ICC o ng International Criminal Court, na kung saan matagal na naghihintay ng sinyalis ng ating Pangulo o ng bansang ito para papasukin sila. Nang sa gayon ay magkaroon na ho ng hustisya ang ating mga kababayan na naabuso nung panahon na si Dotai pa ang ating Pangulo. Ha? Mga kababayan, ito po ang inaabangan natin at sana isang araw malaman na lang natin na nag-iinit na rin ito si Bongbong, pero napakabuti ho talaga ni Bongbong eh. Marami yung nabibilib sa kanyang pagiging humble. Dahil kung iba pang presidente yung ginagano nito ni Digongyo, nako, katakot-takot ang aabuti nito. Baka maranasan din ni Duterte ang ginawa niya sa ibang mga senator, sa ibang mga tao na ginawa niya ng mga krimen na hindi naman gumawa ng krimen o kaso na hindi naman gumawa ng krimen. Kasabay ho ng kanyang pag-iinganyo sa mga kapulisan at kasundaluhan na mag-alsa laban ho kay Marcos, yung panunumbat niya na kung saan dahil daw sa kanya ay tumaas ang sweldo ng ating mga kapulisan at kasundaluhan na hindi nagawa ng ibang presidente. Pero kung titignan ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan, at kung inyong bubusisihin na kaya ho tinaasan ni Duterte ang sweldo ng ating mga kapulisan at kasundaluhan at iba pang mga ahensya na meron tayo dito sa ating bansa dahil po sa kanyang masamang pakay, na kung saan tinaasan niya ang sweldo ng ating mga kapulisan at maging mga kasundaluhan para po lahat sila ay maging bingi, maging pipi, maging bulag sa katotohanan, na kung saan kahit lantaran na ang kanyang pagpapakilala na siya isang MPA, kahit lantaran na ang kanyang ginagawang pandarambong, ay hindi sila makakaimik. Yun po yung estilo niya. Kaya po niya tinaasan, dahil kung gusto niya talaga na ang ating mga kababayan sa bansang ito ay tumaas ang sweldo, sana dinami niya pati yung ating mga ordinaryong mga manggagawa na kung saan namamasukan. Ay tingnan nyo, ganun pa rin. Diba? Wala naman pinagbago eh. Dating 350 pa din. Yung dating 400 pa rin. Kaya mga kababayan, sinadya niya po yun. Sinadya niya ang taasan ng sweldo ng mga kapulisan ng sa ganun. Mapasunod niya sa kanyang kamay ang lahat gamit yung pera at kapangyarihan. Tingnan nyo. Dahil tinatanaw ng kapulisan yung utang na loob dahil siya ang nakapagpataas ng sweldo nila. O, ano ang kapalit? Ginawa silang mga zombies na kung saan inuutusan silang pumatay ng pumatay na walang dahilan o sapat na ebidensya. Kung baga, nagbigay nga siya ng mataas na sweldo, pinababa naman niya ang moral at dignidad ng ating mga kapulisan at ng iba pang mga ahensya na mayroon tayo dito sa ating bansa. Kaya isa lang ang masasabi ko sa Duterte. Wala na. Panis na lahat. Ano man ang gawin mo, ay pwede ng hadlangan. Sapagkat wala ka ng moral, wala ka ng kwenta, mabaho ka pa sa isdang bilasa. Hoy Duterte, gusto mo ng real talk? Minsan ko lang gagawin to kaya makinig kang gago ka. Ano tong nabalitaan ko na sinasabi mong ikaw lang ang pinakamagaling na presidente? Di tulad ng iba na mga walang mga sinabi. Hindi ka na nahiya, ang kapal mong magmalaki.
Alam mo Duterte, sa totoo lang, dati ang tingin ko sa'yo isa kang duwende. Duwende na may dalawang malaking tenga na kasing laki ng takip ng balde. Pero ngayon, nagbago na ang tingin ko sa'yo. Dahil mas kamukha mo na ngayon yung matandang elepante na laylay na yung tenga sa sobrang lapad at laki. Ang lakas mong magyabang at magmalaki. Baka nakalimutan mo na isa kang salbahe. Itsura mo pa lang, kahit hindi kita lapitan at amuyin, mukha kang mapanghe. Che! Akala mo siguro tulad pa rin ng dati na kahit anong gawin mo marami sa'yo ang kakampi. Baka nag-uulyanin ka na pare. Baka nakalimutan mo na wala ka ng tao sa kabinete dahil hindi na ikaw ngayon ang presidente. Wala ba sa iyong nagsabi na si Bongbong Marcos na ngayon ang presidente? Anak ng teteng ka naman oh. Kung sa bagay, sa edad mong yan, malapit ka ng kainin ng mga uod at mga bulate. Pero huwag ka mag-alala Duterte, marami ka pa rin kakampi. Kasi naalala ko nga pala, isa ka nga palang rebelde. At hindi basta-basta rebelde ha. Ikaw na nga pala ngayon ang pinuno ng mga NPA. Pero mabalik tayo sa iyong mga sinabit pinagmamalaki. Sabi mo, ikaw ang pinakamahusay na presidente? Tama ka, dahil mahusay ka magpapatay ng mga taong inosente. Hindi ka ba kinikilabutan Duterte? Ang lakas mo magmalaki. Mukha ka naman nakukuryente sa lahat ng iyong pinagsasabi. Sa totoo lang, alam ng lahat, ikaw tong tunay na walang silbi. Dahil yung pagbabagong sinasabi mo, si Bongbong Marcos ang tumupad bilang bagong presidente. Isa kang huwad, halos lahat ng mga pinangako mo walang natupad. Ang galing nyo mag-inarte pag ang pagnanakaw ninyo ay nahuhuli. Alam mo Duterte, estilo nyo talaga pang rebelde. Masyadong madumi. Nag-aalingasaw ang baho nyo na parang tae. Alam mo Duterte, ayoko na sana gumamit sa'yo ng mga malulupit kong lingwahe. Kaya nga kung ako sa'yo Duterte, ikaw ay tumabi-tabi. Baka makulitan sa'yo yung bagong presidente. Ipahuli ka na lang bigla sa ICC. Makinig ka sa akin Duterte nang hindi ka magsisi sa huli. Alam mo ba kung sino ang kumanta nung huli kong sinabi? Pues kung hindi mo naaalala Duterte, paalala ko sa'yo, si Freddy. Si Freddy yung kumanta ng pagbabago. Noong kalaunan, kabaliktaran sa mga pinaggagawa mo, gago! O, teka. Nasasaktan ka ba sa mga sinasabi ko? Kaya gusto mo na akong ipapatay agad sa Davao Death Squad mo? Kung tuso ka Duterte, sigurista ako. Hindi ako katulad ni Kaper Silapid na basta-basta mo na lamang pinapatay sa mga tao mo. Alam kong mayaman ka at maimpluwensyang tao. At alam ko rin na ang tingin mo sa sarili mo ay Diyos. Hindi na kami magtataka dahil nalason ka na sa malimong paniniwala. Dahil alam namin bulag ka na sa katotohanan. Nilamong ka na ng iyong kasakiman sa pera at kapangyarihan. Pero wag mong kalilimutan na isa ka lang ding nilalang na mayroon ding katapusan. Kaya kung ako sa'yo Duterte, mag-umpisa ka nang humingi ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan. Baka sakaling mapatawad ka pa ng Diyos sa milyon-milyong mo mga kahayupan. Sa ngayon Duterte, hindi mo pa mararamdaman ang paghihirap at pagdurusa. Dahil buhay ka pa. Pero pagpatay ka na diretso sa impyerno ang iyong kaluluwa. Dahil walang puwang sa langit ang tulad mong walang kasing sama. Pero huwag ka mag-alala Duterte. Dahil darating naman ang oras at panahon na kayo na mga anak mo lalong-lalo na si Puloy at Sara, sa impyerno din naman kayo magkikita-kita dahil iisa lang ang kulay ninyo, budi at kaluluwa. Dahil mga binhi mo sila. Tulad ng sinabi ko Duterte, huwag kang mag-alala. Dahil napakarami nyo magsasama-sama sa impyerno. Dahil pag wala ka na, isusunod na ng Diyos yung alalay mong singkit ang mata. Sa sobrang gahaman din sa kapangyarihan at pera, ayun, ngayon yung mata, budlat na. Na pag tinignan mo, parang mata ng adik na humithit ng shabu gabi at umaga. At hindi lang yan, sigurado ako, pag tayo ng alalay mo ay parehong nasa piling na ni Lizardo, tiyak ako na susunod si Robin at Bato sa inyo. Kung gusto nyo,
ire-request ko. Ire-request ko rin sa hari ng mga demonyo na isunod na si Atty. Rocky at Panelo na parehong traidor sa bansang ito. Hinihikayat ninyo magkudita ang mga pulis at sundalo nang sa ganon kayo uli ang maloklok sa pwesto? Ang galing nyo. Gusto niyo bumalik sa pwesto? Nang maging masalimuot uli ang danasin ng mga Pilipino sa mga kamay ninyo na kung saan kasabot ninyo ang mga Chino sa ginagawa ninyo pagnanakaw at pang-aabuso? Mga tanga, gago, demonyo, loko-loko, siraulo, bulto, duwende, tiyanak, maligno, kalbo. Ano kayo, hilo? Mangarap kayo. Gusto nyo pa yatang maging payaso. Hoy, para sabihin ko sa inyo, mga NPA lang ang sasang-ayon sa inyo, hindi yung mga tunay na Pilipino tulad ng sinasabi ko. Tandaan mo to, Duterte. Tulad ng sinasabi ko, tapos na ang maliligayang araw nyo. Ang baho nyo! Alam niyo mga kababayan, tawan-tawa talaga ako dito kay Duterte. Kung ano-ano nang naiisip gawin para lang paalisin si Marcos sa pwesto. Pero ganoon pa man, maraming salamat po sa ating mga kababayan. At sana ho, doon sa mga bago nating mga subscribers, sana ho, lagi namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay sama-sama dito tumatalakay sa mga nangyayari ho dito sa ating bansa. At syempre, sa mga nangyayari din ho sa ating mga probinsya at sa lahat ng mga nangyayari dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, tulad doon na laging sinasabi ko, suportahan nyo po yung ating isang channel doon, yung Epipanyo Labrador, the Extreme Commentator. At sana ho, sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga minamahal nating mga subscribers, sana ho huwag kayo mag-skip. Yan lang po yung tanging maitutulong nyo ho sa akin. At doon naman sa mga gustong bigay ng tulong, pwede nyo po hingin ang aking GCash. At syempre, salamat din po doon sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin na mayroon pong gininto ang puso na nagbibigay din po ng thanks. Maraming salamat po sa inyo at maging sa nagpapamember ho doon sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Malaking bagay ho yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. I love you, I love you, I love you. Tulad po na sinasabi niyong likod. Mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.